Suns, binigyan ng malaking upset ang Timberwolves kahit madaming injury. At Steve Kerr, na-unlock ang genius lineup sa panalo laban sa Bulls. Kahit nawala sina Devin Booker at Jalen Green dahil sa injury, nagawa ng Phoenix Suns na makapagtala ng malaking upset victory laban sa Minnesota Timberwolves sa Target Center nitong araw upang umangat sa 14-10 ngayong season. Ito ang unang pagtutuos ng dalawang team mula nang maagaw ng Minnesota ang 8 puntos na lead sa loob ng wala pang 50 segundo at natalo ng Suns sa Phoenix noong November 21. Kapwa naglaban hanggang sa huling segundo, ngunit nakayanan ng Phoenix na humawak sa lead sa huli sa pamamagitan ng pinagsanib na lakas ng buong team. 6 na players ng Suns ang nagtala ng double figures, pinangunahan ni Mark Williams na may 22 points at 7 rebounds. Si Colin Gillespie ay umiskor ng 11 sa kanyang 19 points sa ika-4 na quarter upang tulungan ang Phoenix na maselyuhan ang panalo. Pumasok si Dillon Brooks sa laban bilang questionable dahil sa pananakit ng kaliwang Achilles at halatang may iniinda, paminsan-minsang lumalabas pumapasok sa laro, ngunit nakapagtala pa rin ng 18 points at tumayo bilang leader sa depensa sa mga huling sandali. Matapos ang NBA season high na 28 turnovers sa kanilang unang pagkikita, 9 lamang ang ginawa ng Suns bilang team at na-convert nila ang 15 turnovers ng Minnesota tungo sa 24 points. Kitang-kita ang motibasyon ni Anthony Edwards dahil sa naunang pagkatalo kung saan siya sumablay sa 2 clutch free throws. Ngunit kahit pa nagpakawala siya ng 40 points at 9 na rebounds, hindi ito sapat para sa Timberwolves. Natapos ng pagkatalo ang 5-game win streak ng Minnesota. Matapos ang 14% team 3-point percentage sa blowout loss nila sa Houston Rockets noong Sabado, nagsimula ang Suns ng 0 for 5 mula sa 3, ngunit nahirapan din ang Timberwolves sa simula at ang Phoenix ay may 16-10 lead sa unang timeout ng laro. Sa pagtatapos ng quarter, leading ang Phoenix ng 6 sa likod ng 8 puntos mula kay Brooks at 0 of 6 3-point shooting ng Timberwolves. Napaka-aktibo rin ng Suns sa offensive glass na may 5 offensive rebounds sa quarter. Nagtala si Edwards ng game-high 12 points sa unang yugto para sa Minnesota. Nagpatuloy ang dikdikan pagsisimula ng ikalawa kahit parehong hirap sa shooting at si Julius Randle na nagtapos na may 21 points at 8 rebounds ang umiskor ng unang 10 puntos ng Minnesota sa quarter. Gayunpaman, napanatili ng Phoenix ang kanilang lamang sa buong quarter kahit nakakuha ang Timberwolves ng 6 na offensive rebounds sa second period at lumamang sila ng 4 pagdating ng halftime. Pinangunahan ni Williams ang Phoenix sa 14 points at 4 na rebounds sa half, habang si Edwards naman ay may 21 points para sa Minnesota. Ipinagpatuloy ni Williams ang magandang laro sa simula ng second half sa kanyang unang 3-point make at attempt ngayong season nang maaga sa third quarter. Naitabla ng Minnesota ang laro sa 69, may lampas 8 minuto ang nalalabi sa quarter, ngunit na-eject si Rudy Gobert matapos mag-elbow kay Williams sa tadyak dunk attempt. Nakuha ng Timberwolves ang kanilang unang lead sa laro sa pamamagitan ng jumper ni Randle. Pagdating ng third quarter, tie pa rin ang laro sa 84, habang may 20 points na si Williams at 16 points si Brooks. Patuloy na nanguna si Edwards sa lahat ng scorers na may 34 points matapos ang 3 quarters. Sa lineup ni Gillespie, Jamari Buweya, Jordan Goodwin, Ryan Dunn at Oso Ighodaro, nagsimula ang Phoenix sa fourth quarter ng 7-0 run. Lumobo ang lead ng Suns sa 11 points, kaya napilitan ang Minnesota na ibalik si Edwards sa laro. Sumagot ang Timberwolves ng sarili nilang 7-0 run para bawasan ang lead sa 4. Hindi pinayagan ng Phoenix na makalapit ang Minnesota ng higit sa 3 puntos hanggang sa nanlamig ang Suns sa huling 3 minuto ng laro. Ginawang 1-point game ni Edwards ang score na 106-105, may 8 segundo na lang matapos ang isang layup. Na-foul si Gillespie at naipasok ang 2 free throws, may 6 na segundo na lang na nagsilbing pangtuldok sa laro. Mintis ni Jaden McDaniels ang maaaring game-tying 3-pointer sa susunod na posisyon at naisalba ng Phoenix ang 108-105 na panalo. Sa kabilang balita, maganda ang naging performance ng Golden State Warriors laban sa Chicago Bulls noong Sabado sa kanilang panalo. Hindi lamang nila tinapos ang laro ng may napakalaking kalamangan, kundi nagpakita rin sila ng chemistry at kumpiyansa na matagal nang hinahanap sa kanilang rotation. Sa likod ng dominasyong ito, maaaring nakadiskubre si head coach Steve Kerr ng isang bagong kombinasyon na may malaking potensyal para sa hinaharap, ang duo nina Jimmy Butler at Pat Spencer.
Ibinahagi ng Bay Area sports reporter na si Tim Kawakami sa social media ang isang obserbasyon na nagpasiklab ng maraming diskusyon sa fanbase. Butler plus Spencer is a very interesting second unit combo once Steph is back. Simple ang pahayag, ngunit malalim ang implikasyon. Tumutukoy si Kawakami sa paraan ng paglalaro ni na Butler at Spencer, kapwa nagpapakita ng enerhiya, talino sa court at synergy na bihirang makita sa second unit ng Warriors nitong mga nakaraang buwan. Sa pagbabalik ni Jimmy Butler mula sa injury, agad niyang ipinakita kung bakit mahalaga ang kanyang presensya. Kumamada siya ng 19 points, kabilang ang dalawang malalaking tres na nagsilbing turning points upang tuluyang makuha ng Warriors ang momentum. Ngunit higit pa sa stats, halata ang epekto niya sa court, ang kanyang veteran presence, pagiging composed sa pressure, at natural na leadership ay nagbigay ng kumpiyansa sa mga kasama niya, lalo na sa mga mas batang players. Samantala, si Pat Spencer naman ay patuloy na nagiging isa sa pinakamagandang kwento ng Warriors ngayong linggo. Sunod-sunod ang magaganda niyang laro, una laban sa Oklahoma City Thunder, sumunod sa Philadelphia Sixers at pagkatapos ay sa Cleveland Cavaliers. Sa bawat laban, tila mas lumalalim ang tiwala sa kanya ni Kerr. Laban sa Bulls, nagrehistro siya ng 12 points mula sa 6 of 10 shooting at kahit hindi palaging laman ng scoreboard ang kanyang kontribusyon, kapansin-pansin ang kanyang maturity bilang playmaker at pagiging kalmado sa orchestrating ng opensa ng second unit. Nang sabay na ipinasok ni Kerr sina Butler at Spencer, agad gumanda ang takbo ng laro. Mas maayos ang ball movement, spacing at decision making, kaya nakabuo ang Warriors ng malaking early lead na hindi na nawala. Ramdam ng crowd na may natural na chemistry ang dalawa, lalo na sa malinaw at mabilis na komunikasyon nila sa court. Ayon kay Kawakami, kahit nakabalik na si Stephen Curry mula sa injury, may matibay na dahilan para gamitin pa rin ng sabay sina Butler at Spencer sa second unit. Mukhang kaya ng duo na solusyonan ng matagal ng problema ng Warriors, ang pagbagal at paghina ng opensa tuwing nagpapahinga si Curry. Ipinakita ni Spencer nitong nakaraang linggo na karapat-dapat siyang bigyan ng tuloy-tuloy na playing time kahit kumpleto na muli ang lineup ng Warriors. Kapag nagpapahinga si Steph, posible siyang umako ng point guard duties dahil epektibo siyang distributor at stabilizer ng opensa. Samantala, si Butler ay sanay na sa ganitong responsibilidad, matapag nitong konsantong maaasahan siya ni Kerr bilang clutch scorer at leader, lalo na sa second unit kung saan bumabagay ang kanyang kalmadong pero matapang na estilo sa playmaking ni Spencer. Bagamat maaga para masyadong ma-hype, may sapat ng ebidensya na may potensyal ang tambalang ito. Kung magtutuloy ang kanilang magandang chemistry, maaari silang maging mahalagang X-factor ng Warriors sa ikalawang bahagi ng season, hindi dahil sa star power, kundi dahil sa matatag at matalinong laro. Sa dulo, malinaw ang lumalabas na kwento. Sa panalo nila laban sa Bulls, hindi lang sila nagpasikat, nakakita sila ng bagong direksyon. At habang hinihintay ang pagbabalik ni Curry, nakakatuwang isipin na may lumalaking puwersa sa second unit na kayang magbigay ng spark, stability at scoring punch. Kung paano ito gagamitin ni Kerr moving forward, iyon ang magiging susunod na mahalagang kabanata sa season ng Warriors.